Noong unang panahon, bago pa magkaroon ng siyensya na kayang sukatin ang galaw ng mga planeta, bago pa maimbento ang teleskopyo, at bago pa maintindihan ng tao ang tunay na lawak ng kalawakan, may isang bagay na hindi kailanman nawala. Ang pagtingala. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang mundo at ang mga apoy sa kampo ay unti-unting namamatay, may mga tao na tumitingin sa langit. Hindi lang para humanga, kundi para magtanong, ano ang mga ilaw na iyon? Bakit tila may hugis ang ilan? At bakit parang may kwento silang sinasabi? Doon nagsimula ang lahat. Ang unang pagtingin sa bituin. Sa sinaunang panahon, wala pang kalendaryo. Wala pang relo. Wala pang GPS. Ngunit kailangan ng tao ng direksyon. Kailangan nila malaman kung kailan magtatanim, kailan mag-aani, at kailan darating ang tag-ulan o tag-init. Kaya ang langit ang naging gabay nila. Napansin ng mga sinaunang tao na may mga bituin na hindi nagbabago ng posisyon at may ilan namang tila gumagalaw. May mga pattern din na paulit-ulit na lumilitaw tuwing isang partikular na panahon ng taon. Unti-unti, nagsimula silang mag-ugnay ng mga bituin upang bumuo ng mga hugis. Isang leon, isang toro, isang kambing, isang babae, isang lalaking may busog at pana. Hindi pa ito tinatawag na zodiac noon. Pero iyon na ang simula. Ang Babylonia, dito nagsimula ang zodiac. Kung babalikan natin ang kasaysayan, isa sa mga pinakaunang sibilisasyon na nagbigay kahulugan sa mga bituin ay ang mga taga-Babylonia, mahigit 2,500 taon na ang nakalipas. Para sa kanila, hindi basta ilaw ang mga bituin. Mensahe ito ng mga Diyos. Napansin nila na may isang partikular na linya sa kalangitan na tinatahak ng araw sa loob ng isang taon. Sa linya ring iyon dumadaan ang buwan at ang mga planetang nakikita ng mata. Tinawag natin ngayon ang bahaging iyon ng kalangitan na ecliptic. Hinati ng mga Babilonyo ang bahaging iyon sa 12 bahagi. At bawat bahagi ay may katumbas na konstelasyon. Doon ipinanganak ang 12 zodiac signs. Hindi ito basta imbento lang. Isa itong sistema na ginagamit nila upang hulaan ang panahon, mga pangyayari sa lipunan, at maging ang kapalaran ng mga hari. Dahil sa kanila, nagsimulang magkaroon ng ideya ang tao na maaaring may koneksyon ang galaw ng kalangitan sa buhay sa lupa. Ang paglalakbay patungong Gresya. Habang lumilipas ang panahon, ang kaalaman ng Babylonia ay nakarating sa Gresya. Dito mas lalong naging makulay ang mga kwento. Hindi lang basta simbolo ang mga zodiac signs. Binigyan sila ng mga alamat. Halimbawa, ang Leo ay naging isang mabangis na leon na pinatay ni Hercules. Ang Scorpio ay naging alakdan na pumatay kay Orion. Ang Sagittarius ay naging kalahating tao, kalahating kabayo na kilala sa kanyang karunungan. Sa Gresya, ang zodiac ay hindi lang tungkol sa agrikultura o panahon. Naging bahagi ito ng mitolohiya, ng sining, at ng pilosopiya. At dito rin nagsimulang mabuo ang ideya ng astrology, ang paniniwala na ang posisyon ng mga bituin at planeta sa oras ng iyong kapanganakan ay maaaring makaapekto sa iyong personalidad at kapalaran. Isipin mo iyon, sa mismong sandaling isinilang ka, may pattern ng kalangitan. At ang pattern na iyon, ayon sa paniniwala, ay may kwento tungkol sa iyo. Ano ba talaga ang zodiac signs? Ang salitang zodiac ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang bilog ng mga hayop. Sa 12 signs, karamihan ay hayop o may anyong may kaugnayan sa kalikasan. Narito ang 12 zodiac signs ayon sa pagkakasunod sa kalendaryo. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Bawat isa ay may takdang petsa. Halimbawa, kung ipinanganak ka sa pagitan ng ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril, Aries ka. Kung ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo, Taurus ka. Ngunit hindi lang petsa ang basehan. Sa astrology, mahalaga rin ang posisyon ng buwan at iba pang planeta. May tinatawag pang rising sign at moon sign. Pero ang pinakakilala at pinakapopular ay ang sun sign, ang zodiac sign base sa araw ng kapanganakan. Paano nakakaapekto ang zodiac sa tao? Maraming tao ang nagtatanong, totoo ba talaga ito? May siyentipikong basehan ba ang zodiac? Ang totoo, ayon sa modernong siyensya, wala pang sapat na ebidensya na nagpapatunay na ang zodiac signs ay may direktang epekto sa personalidad o kapalaran ng tao. Ngunit may isang bagay na hindi may kakaila.
Maraming tao ang nakakaramdam ng koneksyon dito. Kapag binabasa mo ang description ng iyong zodiac sign at parang ikaw na ikaw iyon, may kakaibang pakiramdam. Parang may nakakaintindi sa iyo. Halimbawa, sinasabing ang Leo ay natural na leader at mahilig sa atensyon. Ang Virgo ay detail-oriented at maingat. Ang Scorpio ay misteryoso at malalim magmahal. At minsan, kahit hindi ka naniniwala, mapapaisip ka. Bakit parang totoo? May konsepto sa psychology na tinatawag na Barnum Effect. Ito ang tendency ng tao na tanggapin ang mga general statements bilang personal at specific para sa kanila. Halimbawa, minsan ikaw ay malakas ang loob, pero may mga pagkakataon na nagdududa ka sa sarili mo. Sino ba ang hindi? Kaya minsan, kahit general ang description, nakakaramdam tayo ng connection. Zodiac sa modernong panahon. Sa kasalukuyan, makikita ang zodiac sa halos lahat. Sa social media, may memes tungkol sa pagiging seloso ng Scorpio o pagiging dramatic ng Cancer. May compatibility charts kung sino ang bagay sa sino. May mga taong hindi naniniwala. May mga taong seryosong sinusunod ito. May mga nagbabasa ng horoscope araw-araw bago pumasok sa trabaho. May mga umiwas sa pakikipag-date dahil hindi compatible ang sign namin. Nakakatawa minsan. Pero kung iisipin, isa itong patunay kung gaano kalakas ang impluwensya ng mga kwento. Dahil ang zodiac ay hindi lang sistema ng bituin. Isa itong koleksyon ng mga kwento. Kwento ng leon, kwento ng kambing, kwento ng dalawang isda na magkasalungat ang direksyon. At higit sa lahat, kwento ng tao na naghahanap ng kahulugan. Bakit tayo nahuhumaling sa zodiac? Sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa bituin. Ito ay tungkol sa identity. Gusto nating malaman kung sino tayo. Gusto nating may paliwanag kung bakit ganito ang ugali natin. Kung bakit tayo mabilis magalit. Kung bakit tayo madaling ma-inlove. Kung bakit tayo tahimik pero malalim mag-isip. Ang zodiac ay parang salamin. Hindi dahil totoo ang lahat ng sinasabi nito, kundi dahil nagbibigay ito ng framework para pag-isipan natin ang sarili natin. Minsan, hindi mahalaga kung scientifically proven. Ang mahalaga, nakakatulong ito sa pag-intindi natin sa sarili at sa iba. Kapag alam mong Capricorn ng kaibigan mo at sinasabing seryoso at goal-oriented sila, mas naiintindihan mo kung bakit ganun siya. Kahit minsan, hindi zodiac ang dahilan, kundi personality lang talaga niya. Ang tunay na lakas ng zodiac. Sa huli, ang zodiac signs ay hindi kapalaran. Hindi ito sentensya sa kung sino ka dapat. Hindi dahil Gemini ka ay kailangan mong maging madaldal. Hindi dahil Pisces ka ay kailangan mong maging emosyonal. Ang tunay na kapangyarihan ng zodiac ay nasa kwento nito. Isipin mo, libu-libong taon na ang nakalipas, may mga taong tumitingala sa langit, sinusubukang intindihin ang mundo. At hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin iyon. Sa bawat horoscope na binabasa natin. Sa bawat meme na share natin, sa bawat diskusyon kung anong sign ang pinaka-toxic o pinaka-sweet, konektado tayo sa sinaunang tao na unang tumingin sa mga bituin. Pareho tayo ng tanong, sino tayo? Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? May mas malaki bang plano? Isang mas malalim na pagtingin. Kung aalisin natin ang hula at prediksyon, may isang bagay na napakaganda sa konsepto ng zodiac. Ito ay nagpapaalala sa atin na bahagi tayo ng mas malaking sistema. Ang mundo ay umiikot sa araw. Ang buwan ay umiikot sa mundo. Ang mga planeta ay may kanya-kanyang orbit. At sa gitna ng napakalawak na universo, may maliit na planeta kung saan may mga taong naghahanap ng kahulugan. Tayo iyon. Ang zodiac ay parang tulay sa pagitan ng agham at imahinasyon. Hindi ito pure science. Hindi rin ito simpleng fairy tale. Isa itong simbolo ng pagnanais ng tao na maunawaan ang sarili at ang mundo. Isang kwento ng isang bata. May isang batang lalaki noon na palaging tinatanong ang kanyang lola. Lola, ano po ang zodiac sign ko? At tuwing sasabihin ng lola niya ang sagot, may kasunod na kwento. Ang sign mo ay parang apoy. Matapang ka, pero kailangan mong matutong kontrolin ang init mo. Lumaki ang bata na dala ang kwentong iyon. Tuwing magagalit siya, naaalala niya ang sinabi ng lola niya. Apoy ka, pero pwede mong kontrolin ang apoy. Hindi mahalaga kung totoo ang zodiac sa siyentipikong paraan. Ang mahalaga, may kwento siyang baon. At ang kwentong iyon ay nakaimpluwensya sa kanyang pag-uugali. Ganito gumagana ang simbolo.
Kapag pinaniwalaan mo na ikaw ay may lakas, minsan mas nagiging malakas ka. Kapag pinaniwalaan mong may tendency kang maging impulsive, mas nagiging aware ka. Hindi dahil sa bituin, kundi dahil sa paniniwala. Ang zodiac signs ay nagsimula bilang paraan ng pag-obserba sa kalangitan. Naging sistema ng panahon, naging bahagi ng mitolohiya, naging paraan ng paghula, naging bahagi ng kultura, at ngayon, bahagi na ng internet. Pero sa pinakaugat nito, isa itong patunay ng pagiging curious ng tao. Patunay na hindi tayo kontento sa simpleng nandyan lang ang mga bituin. Gusto natin ng kwento, at sa bawat kwento, hinahanap natin ang sarili natin. Kaya sa susunod na may magtanong sa'yo, anong zodiac sign mo? Pwede kang ngumiti, dahil ang sagot mo ay hindi lang tungkol sa petsa ng kapanganakan. Isa itong bahagi ng libu-libong taon na kasaysayan ng tao na tumitingala sa langit at naghahanap ng kahulugan. At marahil, iyon ang tunay na simula ng zodiac. Hindi sa bituin, kundi sa puso ng taong nagtatanong. At hanggang ngayon, patuloy pa rin tayong tumitingala. Hindi lang para malaman ang kapalaran, kundi para maalala na sa napakalawak na universo, may kwento tayo. At bahagi tayo ng mas malaking larawan. Tulad ng mga bituin sa kalangitan, maaaring maliit ang tingin natin sa sarili natin. Pero kapag pinagsama-sama, may nabubuong konstelasyon. At sa konstelasyon na iyon, nandoon ang kwento mo. Nandoon ang kwento ko. Nandoon ang kwento nating lahat. At ngayon, gusto kong malaman. Anong zodiac sign mo? At sa tingin mo ba, totoo ang mga description tungkol sa'yo? E-comment mo sa baba ang sign mo at isang ugaling feeling mo swak na swak sa'yo. Basahin natin kung gaano tayo ka-accurate. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng kwento, yung hindi lang basta impormasyon, kundi may lalim at history, please like this video. At kung mahilig ka sa ganitong mga topic tungkol sa history, psychology, at mga misteryo ng mundo, mag-subscribe ka na at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating kwento. Dahil dito, hindi lang tayo basta nanunood. Sabay-sabay tayong tumitingala at naghahanap ng kahulugan. Kita tayo sa next video.